Former President Rodrigo Duterte na nasa The Hague, Netherlands, ang nagiging dahilan di umano kung bakit nagkaganito ang ABS-CBN. Dahil kung hindi raw tinanggalan ng prangkisa noon ng ABS-CBN, hindi sana sila mauuwi sa ganitong financial struggle at hindi mangyayari ang pagputol ng partnership nito sa TV5. Grabe to mga kababayan. Pero syempre, bago tayo dumiretso sa usapan, pahingi naman dyan ng like. At kung bago ka dito sa ating channel, hit mo na ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Ayos! Let's go! Grabe ang balita ngayon. Para itong lindol sa mundo ng Philippine television. TV5 bigla ang kumala sa partnership deal nila kasama ang ABS-CBN. Oo, narinig niyo ng tama. Tapos na ang kanilang kolaborasyon. Ayon sa opisyal na pahayag, ang dahilan daw ay hindi nabigay na revenue share ng ABS-CBN. Dahil dito, nalalagay daw sa alanganin ang finances ng TV5, kaya napilitan silang tapusin ang deal. At alam nyo naman, kapag pera ang pinag-uusapan, lalo na sa malalaking network, hindi pwedeng ipagsapalaran. At dahil sa desisyong yan, nag-aalala ngayon ng mga manonood, lalo na ang solid na taga-subaybay ng mga programang galing sa partnership tulad ng FPJ's Batang Quiapo, ASAP at iba pang shows na paborito ng maraming Pilipino. Sabi nga ng netizens, nako, ano na mangyayari sa mga paborito naming palabas? Pero mga kababayan, ito pa ang mas maingay na usapan ngayon. May kumakalat na naman na issue na Jumano, si former President Rodrigo Duterte daw ulit ang nagiging dahilan kung bakit nagkaganito ang ABS-CBN. Sabi ng ilang netizens at political analysts, kung hindi raw tinanggalan ng prangkisa noon ng ABS-CBN, hindi sana sila mauuwi sa ganitong financial struggle at hindi mangyayari ang pagputol ng partnership na ito. Pero syempre, iba't ibang anggulo ang lumalabas ngayon. May mga nagsasabing business decision lang talaga ito. May nagsasabi rin na may mas malalim pang dahilan na hindi sinasabi sa publiko. At tulad ng dati, tayo ang bahalang mag-analisa. Kaya mga kababayan, panoorin niyo ng buo ang video na ito para mas malinaw, mas detalyado at walang kinikilingan kung ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng biglaang pagkalas ng TV5 sa partnership nila sa ABS-CBN at bakit na naman nadadamay ang pangalan ni dating Pangulong Duterte dito. Na-mention mo, Marlon, ng Kapamilya Channel, ha? There's a brewing, hindi sila argument. It's also not a problem, but a brewing tension. And ano, ha? No? And ABS-CBN. Dahil sa kanilang ng digital platform revenue sharing. Oh, and mabigat yung ano? Mabigat yung dahilan ng TV5 management, di ba? Kung bakit, kasi talagang binanggit nila na ang ABS-CBN ay hindi nagbabayad ng kanilang obligasyon. Eh yun din naman ang isa sa naging issue. Kaya ipinasara ang ABS-CBN. Kaya shout out po sa lahat ng sumusuporta ng ABS. Anyway, may statement na ba sila? Nagkaroon sila ng statement, yes. Pero yung statement nila, parang ibinalik nila kung hindi kami sinara nung panahon na sinara kami. Yung ganon, it's like pinpointing and blaming it to an event that brought them there. Marlon, ang sa akin kasi, nagkakaroon ng pattern ng hindi pagbabayad. You have to remember, yan ang naging issue ni Tatay Digong sa ads na pinlace niya sa ABS-CBN, that ABS-CBN allegedly, supposedly did not play the ads. Pero it was paid for. Tapos hindi nga nila binayaran and all. So nagkakaroon ng pattern. Tinanggap yung bayad, tapos hindi plinay yung ads. Ang plinay pa, yung banat yung pa. Yung sa kalaban. Yes. Demolition job pa. Yung black propaganda pa na advertisement against kay Tatay Digong. Tama ka pa. May pattern and yung, yun nga, yung mga taxes nila. And eto ngayon sa TV5 na pinatotohanan ng isa ring higanting network na tulad ng TV5, di ba? Oo. Ito yung dito rin natin makikita kung gaano kapantay pagdating sa negosyo. Kasi pagdating sa negosyo, sabihin mo man mayaman, bilyonaryo,
trilyonaryo ang isang MVP, hindi naman sariling pera mo ang ilalabas to continue the operation eh. It is a negosyo or a business for a reason. It should be self-sustaining and it should be dapat merong revenue para ma-cover nga yung expenses. Kung merong ganyan palang kung merong palang ganyang kasunduan na merong revenue sharing pagdating sa mga digital assets na nilalabas ninyo sa mga channels, bakit hindi magbayad? Diba? Yeah. And ma'am, kaya ka nagnegosyo para kumita. Hindi ka nagnegosyo para magpalugi. Magtayo ka na lang ng charity mo. Diba? Yun nga. Ang obligasyon ay obligasyon. Hindi mo kailangan isisiyan. Bakit ka pumasok sa isang kontrata na hindi mo naman pala kayang sundin at saka tuparin? So ang pinakamasama diyan parang, si Duterte na naman ang may problema dahil hindi kayo nagbabayad. Nasaan ba siya ngayon? Di ba pinakulong nyo nandun sa ICC? Bakit siya na naman ang may problema? Ngayon, siya ba yung nakapirma sa kontrata? Oo, diba? Siya ba yung laman ninyo? Siya ba yung content contributor ninyo? Siya ba yung talent ninyo? Di ba? It's as simple subukan nyo maglabas kayo ng maraming article na napagkaganda-ganda sa mga Duterte kung hindi dumami ang viewers nyo. Ako, nag-agree ako dyan because the people can assert kung ano yung papakinggan nila, kung ano yung gugustuhin nilang panoorin at suportahan nila. If nakikita nilang parang mali na yung headline, ang nakikita ng maraming tao, kulay puti ang ulap, bakit ninyo pilit babaligtarin na ito ay kulay itim? Nasa broad daylight tayo na ang nakikita ulap. Tapos sa inyong pagpapahayag, itim ito. Parang niloloko nyo na kami. It's too much. Walang iniwan yan sa Walang iniwan yan na alam naman ng lahat na ang hinahanap ng taong bayan ay yung mapanagot yung mga malalaking isda, yung mga balyena, na silang sanhi kung bakit ninakaw yung multi-billion pisong pondo sa infrastructure project. Pati na rin yung PhilHealth, di ba? Natapik natin mamaya. And lahat pa. Tapos pilit nilang ibabalik sa mga Duterte. Ulit-ulitin natin dito, Pam, na hindi na tanga ang Pilipino, hindi bobo at hindi stupido para ipilit nyo sa mentalidad at pag-iisip o pananaw ng mga kababayan natin ngayon na ang nangyayaring korupsyon ay likha pa rin ng Duterte administration. Maling-mali ho kayo dyan. Totoo yan, Marlon. And these days kasi, Marlon, you cannot make the franchise or the frequency. Di ba yun yung nawala sa kanila, yung airwaves, yung air frequency, franchise, and whatever they call it. Ngayon kasi, Marlon, it's a borderless world. Diba? The advent of internet will supposedly dapat napalipad niya ng todo eh. Lumilipad naman ng todo dahil nga meron silang digital platform. Ang problema lang, since lumipad ng todo, nagkaroon ng ads, nagkaroon ng kung ano-anong income, nakakita ka ng opportunity na bawiin kung ano yung nawala sa'yo. Pero tinaga mo naman yung obligasyon na dapat meron doon sa mga partners nyo na tinulungan kayong makalipad nung wala pa kayong platforms at nagsisimula pa lang kayo sa digital version ng inyong channel. Kasi statement nila nung nawalan kayo ng bahay, kinupkop namin kayo. Tulad din sa Itbulaga, di ba? Nung nawalan sila ng tahanan, kinupkop sila ng TV5. Pero in fairness, sabi ko, mukhang tatamaan ba ang Itbulaga? Hindi. Talagang yung ABS-CBN lang. At yung ABS-CBN na yun, pakita nila bilang isang media company na ang galing-galing nilang bumatikos, ang galing-galing nilang umanggulo pag sa mga Duterte, di ba? Kayo, pakita nyo rin na may transparency kayo at may accountability kayo at alam nyo ang obligasyon nyo, higit lalo pag buwis na ang babayaran. In fairness din, Marlon, mas magaling mag-ingay at mag-develop ng talent ang ABS-CBN. Di ba nga nakukumpara pang minsan nasasabi natin, artista pala yan. Saan artista yan? Halimbawa, pag sinabing doon sa kabilang channel, ang automatic na sasabihin, kaya pala hindi kilala. Kasi mas magaling mag-handle ang ABS-CBN. And since you have the talent, you
you have good shows that you claim that you have the news, you have the ano yun Marlon, di ba yung sinasabi nila parang nawala daw yung serbisyo publiko nung nawala sila sa TV kasi sila lang ang nakakapunta sa mga lugar na binabaha, binabagyo, nililindol and all, di ba? Meron na ho mga vloggers ngayon. Meron na ho yung mga vloggers na hindi na ho edited. Kaya lang, ang tingin ninyo sa mga taong kagaya namin, kami yung mga walang pinag-aralan. Kayo yung may pinag-aralan, kami yung mali sa pagpapahayag, kayo yung marunong. Tayo yung second class citizen. Oo, kami yung mosquito press na tinatawag ninyo, kayo yung malalaki, pero kayo yung mali ang anggulo, mali ang naratibo. Tapos, and deliberate yung pagiging mali. Yan ba ang may pinag-aralan? Yung doon sa sabi mo kanina na in fairness, yung ABS yung magaling maghanap ng talent. Kasi ang laking factor yung malaking network mo. Sila yung pinakamalaki talaga na lahat ng probinsya meron silang signal. Di ba? Lakas ng sakop nila. Kaya yung popularity, lahat ng talent nila, sakop. Kaya ang laki rin ng kaagad nagiging sikat yung mga talent nila. Pero kung ganun kalaki nga ang responsibilidad, ganun kalaki ang responsibilidad mo, dapat ganun din kalaki ang obligasyon mo. Yun nga, nakatikim siguro ulit ng biyaya na makaka-recover na sila. Kinalimutan nila yung mga taong dapat balikan nila. Alam mo, parang na silang si Bongbong Marcos, nung tumaas, nung umangat, nung naka-recover, tinalikuran yung mga taong yung dugot, pawis at oras ang ibinigay para lang maihatid ka sa pagiging presidente mo. Tapos sila ganyan din. Diba? At parang narin sila talaga si Bongbong Marcos, Pam, na itong issue, ililigaw nila at isisisi nila sa dating administrasyon. Mas umiingay yung panawagan ng pagiging unconstitutional sa mga panahon na to dahil sa mas mahal ng mas galit ang iilan sa Duterte kaysa sa mas mahal nila ang bansa nila. Kasi they would rather sacrifice that they have an addict of a president who is addicted in cocaine, na manatili dyan kaysa isang Duterteng may pangil ang batas at may bakal ang mga kamay na mag-implement ng mga maayos na proyekto dito sa bansa. Dahil nga ayaw nila nang sinisikil sila, ayaw nila nang sinasabihan silang magsitino kayo. Mas gusto nila yung entitlement na si Bongbong na lang kesa nasasakal ako, kesa tama ang gawin ko. Diba? Sa mga oligarko, ayaw nila nang babayad sila ng tamang buwis. Tama ba, ABS-CBN? Tama mo ba, Mr. RSA? Maraming oligarko na takot at may phobia na makabalik ang mga Duterte sa palasyo ng Malacanang kasi hindi ubra yung lagay-lagay nyo. Hindi ubra yung red tape na plano nyo. Hindi ubra yung dadayain nyo yung buwis dahil kailangan kung ano yung dapat yung bayaran na buwis, yun ang babayaran nyo. Tapos, sa mga drogista, ayaw rin nila sa mga Duterte. Kasi alam nila, mawawala na naman sila ng papel at hindi na naman sila makapaghasik ng lagim sa lipunan. Tapos sa mga sa mga simbahang Katoliko, ayaw nila ng mga Duterte. Kasi nabubunyag kung anong klaseng kalokohan, kamanyakan ang ginagawa ng ilang kaparian. And higit lalo, ayaw ng mga teroristang komunista sa mga Duterte kasi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang nag-wipe out sa kanila at tunay na nagbigay ng serbisyo at pangangailangan sa mga rural areas sa pamagitan ng NTF-ELCAC at dahil doon na wipe out at hindi na nakakakuha pa ng simpatsya ang mga teroristang komunista sa mga kanayunan. Napakasimple naman mag-identify, Marlon, ng right and wrong, good and bad. Why would people, ito, balik tayo dun sa sa choices, sa decisions in life. Bakit mas gusto mo na magulo ang komunidad mo? Bakit mas gusto mo na yung anak mong babae, ginabi sa paaralan o sa trabaho, binabaswitan ng mga manyakis sa kalsada? Bakit mas gusto nila yung ganun? Kaysa yung meron kang presidenteng napakatapang pero wala kang adik na nagkalat sa daan na pwedeng gumawa ng kapahamakan sa mga naglalarong bata na inosente, 'di ba? Naglalakad na babae na mag-isa o hindi lang babae, yung mga kabataan diyan, yung mga lalaki na just because
naka-high, naka-trip yung isang addict, bigla na lang i-ice pick sa tagiliran. Yung mga ganyan, di ba? Na, ewan ko, it's easier to choose good, between good and evil, between what is bad and what is good, what is nice and what is not nice. Bakit mas pinipili nilang, bakit mas gusto ng mga kabilang grupo yung komplikado pa, nando sila sa or. Kasi mas nananaig sa kanila yung personal na interest nila. Mas nananaig sa kanila na kailangan hindi na makaano tong balakid sa atin, na nagpahirap sa atin, na ginawa lang ang tama at nagkaroon ng political will, ng kamay na bakal para lang maipatupad yung tinatawag na good governance. Hindi ba hindi ba dapat, can we not make it also our personal interest to live in a community na safe? To live in a country na progressive? Can we not make that as our personal interest? And then set aside yours, and then what? Yung personal interest nyo ba will only make you grow kung ang bansa dapang-dapa? Kung ang healthcare natin zero? Simple-simple na lang, Pam. Alam ng lahat na multi-billion piso o trilyong piso na yung ninanakaw ng gobyernong ito mula sa pera ng taong bayan, di ba? Tapos, ang gusto pa rin nilang pag-usapan, yung 125 million pesos na confidential funds kay Vice President Sara Duterte. Na-cleared na, ha? Na-cleared yan. Cleared doon pa, di ba? Oo, noon pa, pero yan pa rin ang kanilang pinanghahawa. Yan na lang ang nakikita nilang mali pa rin ni VP Sara para sa paningin nila.